Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. So tiyatalakay na natin yung iba't ibang mga ulat mula sa mga hadith tungkol sa mga nabalitaan ng Ahlul Kitab at kahit ng mga Arabo tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya isinugo ni Allah bilang sugo at bilang propeta. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ni Allah sa Quran tungkol sa Ahlul Kitab at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Nakikilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng kung paano nilang nakikilala ang kanilang sariling mga anak. Kasi kahit sa kanilang mga kasulatan, kahit sa kanilang mga paniniwala, naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilarawan ang kanyang pagdating, ang kanyang katangian, at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Dahil nga doon sa Isaiah, nababanggit na ang alipin daw ni Allah o ang kanyang lingkod na kinalulugdan niya ay ipapadala niya, dala ang kanyang kapahayagan. Dudulutin daw ng kanyang lingkod na ito na mamayani ang katarungan sa mga nasyon at siya ay magpapatupad ng mga batas ni Allah sa kanila. Hindi siya magiging palatawa. Kumbaga, yung ugali ng propeta na ito, hindi siya magiging palatawa. At ang kanyang tinig ay hindi maririnig sa mga palengke. Ibig sabihin, hindi siya naroon sa palengke na nangangaral. Naroon siya sa kung saan marapat na mangaral. At ganito rin yung nababanggit doon sa Gospel of Barnabas. Ang propeta na ito ay magbubukas sa mga bulag na paningin at sa mga pandinig na bingi. At bubuhayin niya ang mga pusong patay. Ang ibibigay ko sa kanya ay hindi ko ibibigay sa mga nauna sa kanya o sino man liban pa sa kanya. Siya ay lubos na magpupuri sa Diyos at siya ay manggagaling mula sa pinakamalayong lupalop ng mundo. Yung binabasa ko ng English, hindi na natin binasa yung Arabic. Kasi itong English naman na ito, kumbaga, wala na rin ito sa, sinasabi nga ng mga scholar, wala na ito doon sa wala na ito doon sa current na version ng Isaiah. Pero ito yung naabutan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na version ng Isaiah. Kaya nga niya isinama ito doon sa kanyang aklat na Al-Jawabus Sahih. Na nga, ang propeta na ito ay magpupuri kay Allah. Pero itong duda ko dito sa sa translation nila sa English. Yahmadullah ya'ti min aqsal ard. So yung dapat na translation dito, ya'ti min aqsal ard. Ang papuri daw na ito ay makakarating kahit sa pinakamalayong lupalop ng mundo. Ganito nga nangyari sa Islam. Si Allah ay pinupuri sa iba't ibang mga lupalop ng mundo na kung saan naroon ang mga mananampalataya. Ang mundo at ang mga nananahan dito ay magbubunyi at ipapahayag nila ang kaisahan ni Allah mula sa bawat matataas na lugar sa mga minaret, ibig sabihin yung adhan. At sila ay magpupuri sa kanila, magluluwalhati at sila ay magluluwalhati sa kanya sa bawat bundok at burol. Ang propeta na ito ay hindi magiging mahina o matatalo at hindi siya may impluwensyahan ng pagnanasa. Hindi niya ipapahiya o hahamakin ang matutuwid na may hina, bagkus ay susuportahan niya ang mga mananampalataya sa katotohanan. Siya ang magiging taga-suporta ng mga mapagpakumbaba. Siya ang liwanag ng Diyos na hindi mawawala
o hindi maaapula, mananatili ang liwanag nito ng Diyos at ang kanyang marka o ang tanda ng kanyang otoridad bilang propeta ay matatagpuan sa kanyang balikat. So ito yung khataman nubuwa na inilalarawan sa mga hadith at sa mga aklat ng sira na ito ay iniulat na kasing laki ng itlog ng, parang kasing laki ng itlog ng pugo. At ito ay hugis mansanas, matatagpuan sa pagitan ng balikat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang likod. At ito yung mismong tanda na tiningnan ni Buhaira o ni Bahira sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung dumating sila ng Syria kasama si Abu Talib nung bata pa siya. So bukod nga sa mga nabanggit dito na kumbaga kapahayagan na maaring bakas ng propesiya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lumang tipan, sa bagong tipan at iba pang mga kasulatan, laganap kumbaga sa general information na o general knowledge na tungkol sa mga Hudyo, lalong-lalo na ang tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lagi nilang ipinagmamalaki ang pagdating ng propeta, na kapag dumating ang propeta na ito ay didigmain nila ang mga Arabo. Kasi inilarawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga kasulatan sa ganitong paraan. At totoo nga, nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinigma niya ang mga Arabo, pero kasama niya rin dinigma ang mga Hudyo na hindi naniwala sa kanya. Pero merong isang nababanggit sa Al-Bidayah wan Nihaya ni Ibn Kathir rahimahullah tungkol sa isang Hudyo na sinadya niyang maglakbay patungong Madina upang hintayin ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Hudyo na ito ay nagngangalang si Ibnul Hayban. Si Ibnul Hayban ay isang Hudyo na dumating sa Madina, hinihintay niya ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wallahu a'lam, maaring itong si Ibnul Hayban ay nanatiri na Hanif, na katulad ni Waraka bin Nawfal, Zayd bin Amr bin Nufail, Ubaydillah bin Jahash, na hinanap nila ang totoong relihiyon. Kaya syempre sa apat na yon, kasama yung pang-apat na nabanggit natin nung nakaraan, lahat sila ay naghanap ng katotohanan, pero si Waraka bin Nawfal lang ang nanatili sa katotohanan, na nagmuslim at namatay sa Islam. Si Ubaydullah nag-Kristiyano, at yung isa nakalimutan ko yung pangalan. Pero yung si Zayd bin Amr bin Nufail, namatay naman siya bago naging propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano bang pangalan ng isa na yun? Hanapin ko nga. Apat yun sila, di ba? Hindi nyo maalala yung pangalan? Hindi nyo nilista? Yung problema, inilista mo, hindi mo alam saan matatagpuan. Yan ang problema sa yung notebook nyo, hindi organize. I-organize yung notebook nyo, inshallah. Ayun, si Uthman bin al-Huwairith. Di ba si Uthman bin al-Huwairith, nag-Kristiyano, napunta siya ng Roma. Si Ubaydillah bin Jahash, nag-Kristiyano habang nandoon siya sa Habasha. Si Zayd bin Amr bin Nufail, namatay bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Waraka bin Nawfal, nakausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga unang pagkakataon ng pagtanggap niya ng wahi, pero namatay din siya kalaunan. Ilang araw lang ay namatay siya. Si Ubaydullah, nagmuslim talaga ito, pero nagmurtad. Pero itong si Ibnul Hayban, wallahu a'lam, maaring yun nga, naniniwala siya talaga sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maaring yun nga, namatay siyang Hanif, inshallah. So itong si Ibnul Hayban, so sinasabi, wa mimma hafidathu lana kutub as-sunnah an ulama'il yahud qabla al-islam anna rajulan min al-yahud kana yud'a Ibnul Hayban kadima al-Madina wa nazala fi Yahudi Bani Qurayza qabla al-Islam bisinin.
So kabilang daw sa mga naiulat sa sunnah, at ang ulat nito, hindi ito kabilang doon sa mga aklat ng hadith. Mula ito kay Ibn Kathir. So binanggit niya lang na ito ay nasa sunnah, kumbaga, dahil ito ay naglalaman ng tala tungkol sa isang bahagi ng kasaysayan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pumunta raw siya ng Madina at nanahan kasama ang Banu Qurayza. At nakarating siya doon ng ilang taon bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ilang taon bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating siya ng Madina. Sa iniulat, mara ay na rajulan kat, la yusallil khamsa afdalu minhu. So wala raw silang nakikilala na sino mang lalaki na hindi nagsasala ng 5 beses araw-araw, ibig sabihin hindi Muslim. Wala raw silang nakikilala na hindi Muslim na mas mainam pa sa kanya. Siya na ang pinakamainam na hindi Muslim na nakikilala nila. So sinasabi nilang hindi Muslim kasi ito nga si Ibn al-Hayban, hindi naman talaga niya inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman naghihintay siya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaring ang mga ngahulugan na hanif siya, pero siyempre, ang kanyang hatol, ang kanyang kalagayan ay na kay Allah. Si Allah ang pinaka nakakaalam sa kanyang kalagayan, insyaAllah. So, siya raw ang pinaka mainam na nakikilala nilang hindi Muslim. Faqama indana idha kahitaan nal matar, kulna lahu, ukhruja ibn al-Hayban, fastaskilana. Kapag dinaratnan daw sila ng tagtuyot at matagal na hindi umuulan, nakikiusap sila kay Ibn al-Hayban at sinasabi nila, Ibn al-Hayban, manalangin ka ng ulan, humiling ka ng ulan para sa amin. Fayaqulu, la wallahi hatta tuqaddimu bayna mukhrijikum sadaqatun. Hindi raw siya magdudua para sa kanila hanggang sa sila muna ay magsadaka bago sila kumbaga lumabas para magdua ng istisqa. At ang sadaka na ito, hindi ito para kay Ibn al-Hayban. Hindi ito para sa kanya. Kumbaga, ang gusto niya, magsadaka muna sila bago siya magdudua para sa kanila. So katulad nung nangyari doon sa, ano bang aya yun? Merong aya sa Quran na sinasabi ni Allah na bago kayo kumonsulta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay magsadaka muna. Magsadaka muna bago kayo kumonsulta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaring itong ganitong ugali o ganitong gawain ay gawain ng mga propeta. At ipinagpatuloy ni Ibn al-Hayban na bago hihiling ang mga tao ng anumang bagay na may kinalaman sa kabanalan o may kinalaman kay Allah o bago sila manalangin kay Allah, mainam ang magsadaka insyaallah. So nga, nagtanong ang mga tao, sa kanya nagtatanong ang mga tao, kam, ilan ang kanilang isasadaka? Fayaqulu sa'an min tamarin, isang sa ng tamar. O muddain min syair. O kaya 2 mud ng syair. At binabanggit ito sa ulat, fanukhrijuha thumma yakhruju lana ila dhahiri harthina. So kapag ibinayad na raw nila yung kanilang sadaka, ibinigay na nila yung sadaka, syempre hindi ito para kay Ibn al-Hayban. So ibibigay nila ito sa mga tao at pupunta na sila sa kalagitnaan ng kanilang mga taniman, fayastaskilana. Kasama sila doon kay Ibn al-Hayban at si Ibn al-Hayban ang mamumuno ng panalangin para sa kanila. Wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, kumbaga hindi pa siya propeta nito. Pero ginagawa ito ni Ibn al-Hayban dahil maaring bakas din ito ng turo ng mga propeta na nauna. Lalong-lalo na mga propeta ng angkan ng Israel. So sinusunod lang, sinasakatuparan lang ni Ibn al-Hayban. Fawallahi, sabi nung nag-ulat, ma yabrahu majlisuhu hatta yamurra as-sahab wa yaski. Sumpa kay Allah, sabi nung tagapag-ulat,
Bago pa man sila umalis ay nagsisimula ng matipon ang mga ulap at dumarating na nga ang ulan. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا. At ginawa ito ni Ibnul Hayban hindi lang isang beses, dalawang beses o tatlong beses. Ibig sabihin maraming beses niya ito ginawa. Maraming beses niya ito ginawa. ثُمَّ هَدَرَتْهُ الْوَفَاتُ عِنْدَنَا. Pero yun nga, inabutan na ng kamatayan si Ibnul Hayban at nung siya ay naghihingalo na, pinuntahan siya ng mga tao, falamma arafa annahu mayyitun. Nang natiyak na niya na siya nga ay mamamatay na, sinabi raw niya, Ya ma'syara Yahud, o mga Hudyo, ma tarawnahu akhrajani min ardil khamri wal khamiri ila ardil buus wal ju. O mga Hudyo, ano sa palagay ninyo ang dahilan na umalis ako sa lupain ng alak? Kumbaga, nanggaling siya sa isang lugar na mayaman, kumbaga, o maunlad. At maaring nanggaling siya doon mismo sa Jerusalem o doon mismo sa Siyam. Pero umalis siya doon at nagpunta siya sa Madina at inilarawan niya nga ang Madina bilang Ardul Buus wal Ju, bilang lugar ng sakit, paghihirap at gutom. Sabi niya, nung nag-uulat, qala qulna, Allahu a'lam. Sasabihin nila, sabihin mo sa amin, si Allah ang higit na nakakaalam. At sabi ni Ibnul Hayban, fa inni innama qadimtu hadhihi albalda atawaqafu khuruja nabiyun qad adalla zamanuhu. Ang nagdulot sa akin na pumunta sa lugar na ito ay upang ako'y manatili rito dahil merong propeta na dumating na ang panahon niya. Merong propeta na dumating na ang panahon niya. Hadihil baldatu muhajiratu o muhajiruhu o muhajara. Hadihil baldatu muhajara. Ang lupain na ito ang siyang lugar na kung saan ay tutungo siya. Patakas. Kumbaga dito siya lilikas. Papunta siya rito sa kanyang paglikas. Fakuntu arju an yab'atuhullah. At ako ay naghahangad na ipadala na siya o kumbaga isugo na siya ni Allah. Waqad dadallakum zamanuhu, at dumating na nga sa inyong kanyang panahon. Fala tasbikanna ilayhi ya ma'syara Yahud. Kaya huwag na huwag kayong mauunahan ninuman patungo sa kanya o mga Hudyo. So ito sinasabi niya ito bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yub'athu bisafkid dima. Ang propeta raw na ito ay isusugo sa pagpapadanak ng dugo. Ibig sabihin, ang propeta na ito ay magjijihad. At sa totoo niyan, ang lahat ng mga propeta o karamihan sa mga propeta o mga sugo, nagjihad ang marami sa kanila. Hindi lang ito utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa totoo niyan, yung pinangahawakan ng mga Hudyo na mga talata ng kanilang Torah na ginagawa nilang dalil upang maging malupit sila sa mga Palestino, upang maging malupit sila sa mga tao, ay mga ayat tungkol sa jihad. Pero yun nga, dahil ginawa na nila ang kanilang mga sarili na anak ng Diyos, na mga hinirang ng Diyos, ginawa na nila ang kanilang mga sarili na banal at ang ibang tao ay walang saysay, walang halaga sa kanila ang mga buhay. Kaya ganun na lang sila pumatay. Ang mga Hudyo. Ang kanilang mga ginagawang dalil ay mga hadith, di man hadith, o maaaring sabihin natin hadith para sa kanila o talata ng kanilang mga kasulatan tungkol sa jihad. Ang tinutukoy ko rito, hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagjihad. Lahat ng mga sugo o karamihan sa kanila ay inutusan ni Allah na magjihad. Kahit si Isa alaihi salam, hindi niya itinatanggi. Na ipinadala siya ni Allah dala-dala ang espada. Ibig sabihin, kung napahintulutan ni Allah na tumagal pa ang
ang risala ni Isa alayhis salam at nakabuo siya ng kanyang ummah, magkakaroon ng jihad laban sa kuffar. Pero yun nga nangyari, kinuha siya agad ni Allah, kinuha siya ni Allah ng maaga at hindi na nabuo ang kanyang iglesia na kumbaga na maraming tao, iilang tao lang. At yung salitang iglesia, madalas ginagamit yan ng mga Kristiyano, Iglesia Katoliko Romana, Iglesia ni Kristo. Ang ibig sabihin actually ng iglesia, ummah, nasyon ng mga mananampalataya. Nasyon ng mga mananampalataya. So darating daw ang propeta na ito sa pagpapadanak ng dugo. Ibig sabihin magkakaroon ng jihad sa kanyang pagiging propeta. Wasabyid darari, at siya raw ay bibihag sa mga kababaihan at kabataan. Fi man khalafahu, kababaihan at kabataan ng mga nasyon na tataliwas sa kanya. Falayam na'annakum dalika minhu. Kaya walang anumang bagay ang marapat na pipigil sa inyo sa pagsunod sa kanya. Pag nakita nyo siya, pag nakilala nyo siya, sundin niyo siya agad-agad. Huwag kayo magpapapigil sa anuman. Wakad intafa'a o wafdun intafa'a biwasiyati Ibnul Hayban majmu'atun min syababi Yahud Bani Qurayda. Yung nga, namatay si Ibnul Hayban, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maaring bago pa naghijra. At itong pangaral na ito, itong habilin na ito ni Ibnul Hayban, alhamdulillah, merong mga naniwala sa kanya na mga Hudyo ng Banu Qurayda. Wahum Tha'laba bin Sa'yah, tatlong kabataan ito, si Tha'laba bin Sa'yah. So ito mga Hudyo sila dito sa Madina, pero yung pangalan nila Arabo na. Ang mga pangalan ng mga Hudyo na nasa Madina, ang pangalan talaga nila pangalan ng Arabo. Kasi naging Arabo na rin sila sa totoo lang kalaunan. Si Tha'laba bin Sa'yah, yung kanyang kapatid ni si Usaid bin Sa'yah, at si Asad bin Ubaid. Tatlo sila. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hasara Bani Qurayda, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinalakay na nila ang Banu Qurayda. Kailan yung Banu Qurayda? Pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq. Qala haula'il fataya wa kanu shababan ahdathan. Nang sumasalakay na doon yung mga Muslim, sinabi raw ng tatlong bata na ito sa kanilang mga kababayan, Ya Bani Qurayda, o angkan ng Qurayda, Wallahi, innahu lan nabiyyul ladhi ahida ilaykum Ibnul Hayban. O Bani Qurayda, sumpa kay Allah, siguradong ito na ang propeta na ibinilin sa inyo ni Ibnul Hayban, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi nila, qalu laysa bihi, hindi siya yun, sabi ng mga Hudyo. So patuloy ang pagtanggi ng mga Hudyo. Pero nga, nalalaman natin na mayroong mga Hudyo na naging matapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Mukhayrik, doon sa Uhud na doon siya namatay. Sabi nila, walang napagtibay na anuman kung nag-Muslim ba si Mukhayrik. Pero naging matapat siya sa Constitution of Medina. Pero itong mga ito, hindi na nga nila tinatanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtatraidor pa sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng mga tao, laysa bihi, hindi siya yun. Qalu bala, sabi ng mga bata, siya yun. Innahu lahu sifatu. Ito na ang kanyang katangian na inilarawan ni Ibnul Hayban. Fanazalu, at dahil dito, yung tatlong bata umalis ng Qurayda, kumbaga humiwalay sila sa Qurayda, fa'aslamu, fa'ahrazu dima'ahum wa amwalahum wa rihalahum. At dahil sa kanilang pagmumuslim, niligtas ang kanilang mga buhay, ang kanilang yaman, at ang kanilang mga ari-arian. Subhanallah. Naalala ko bigla nung high school ako, nakabili ako ng kopya ng Quran, translation ng Quran sa National Bookstore. Translation ng Quran. Hanggang ngayon nga, sa akin pa yung nakatago yan. Kuffar yung nag-translate nun. Doon sa kanyang introduction, merong summary ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi ko makakalimutan yung Qurayda. Sabi niya doon, sa taon na ganito,
Sinalakay daw ng mga Muslim ang Qurayda at pinilit ang mga tao na mag-Muslim liban na lamang sa 3 na hindi nila pinatay dahil nag-Muslim. So pinilit daw nila yung mga Hudyo na mag-Muslim, ayaw nila mag-Muslim, pinugutan silang lahat ng ulo at inilipin ng kababaihan at kabataan liban na lang sa 3 na nag-Muslim. At sabi pa niya doon, nag-Muslim para iligtas ang kanilang mga buhay. Sabahan nila, ito yung 3 na yon na tinutukoy nung kupar na yon na nag-translate ng Quran sa English. Itong 3 na ito. Si Tha'labah bin Sa'ya, si Usayd bin Sa'ya, at si Ubayd o Asad bin Ubayd. Na nalaman natin ngayon ang katotohanan tungkol sa kanila, alhamdulillah. Napakatagal na nun. Kailan ko ba binili yung Quran na yun? 1995 pa. 30 years na yung nakalipas. At ngayon naalala ko bigla. So ito yung sinasabi nilang 3 ng Qurayda na nag-Muslim daw para mailigtas ang kanilang buhay. Pero most probably ngayon, gusto talaga nilang mag-Muslim dahil nakikilala nga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba yung pagkakakilala dahil sa paglalarawan sa kanila ni Ibnul Hayban. So si Ibnul Hayban, hindi natin masabi na siya ay Muslim. Wala tayong masasabi tungkol sa kanya. Hindi katulad ni Waraka na siguradong sahaba talaga si Waraka radiyallahu anhu. Pero si Ibnul Hayban, hindi natin alam. Pwede natin sabihin siguro rahimahullah. Kahabagan nawa siya ni Allah sa kanyang pagsisikap na dumating sa Madina at hintayin ng propeta. Pero yun nga, dumating yung propeta pero nauna na siyang namatay. Na maraming taong ganito, alhamdulillah, na kumbaga nagsisikap sila na makilalang relihiyon na ito. Kaya kapag nandun ka na sa lugar at mayroong pagkakataon na makilala mo ang propeta na ito at sundin ang propeta na ito, gawin mo. Gago na lang yung tao na hindi kikilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng lahat ng pagkakataon na makilala siya at lahat ng pagkakataon na masunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong 3 Hudyo na ito na kabataan, sinuway nila yung kanilang mga kababayan. At maaaring nanganib pa nga ang buhay nila kasi sa mga panahon na ito, talagang matindi na yung sabwatan sa pagitan ng Quraysh at ng Qurayda at ang iba pang mga munafik doon sa Madina. Pero sila, talagang nanindigan sila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang propeta na inilarawan ni Ibnul Hayban, alhamdulillah. At sila ay mga nag-Muslim, alhamdulillah. So ito yung bahagi ng kasaysayan na ito tungkol sa anumang nalalaman ng mga Hudyo tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami pang mga nababanggit dito, yung tungkol kay Abdullah bin Salam at yung tungkol dun sa Hudyo na bata na namatay o nagsyahada bago ito nga siya yung bata na nagsyahada bago siya namatay. So nandun yung kanyang ama pero mas sinunod niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsyahada, alhamdulillah. At iba pang mga natatala sa kasaysayan at sa mga hadith tungkol sa katotohanan na nakikilala nga ng mga Hudyo at mga Kristiyano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanilang mga kasulatan at mula sa kanilang mga aral, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.